Eto na. Saan na ba to? Sa bungero na to eh. Congressman Benny Abante, mga kababayan. Gusto din mga... Sir, your colleagues. No? Galit yung mga DDS dito, mga bossing. Bakit no? Kasi nakabalik eh. No? Nakabalik eh. Oh, malas lang nung kalaban. May butas pa. May butas pala eh. Di ba yung mga dinayo pa ni Inday Sara Duterte? Ito pong distrito ni Congressman Benny Abante para lang pumatalo. Dahil nabanggit na din po, mga bossing, yung EJK. Dumako po tayo kay Boying Remulla, DOJ Secretary. Group dito sa Isabela. Ito, ayan na. Pakinggan nyo po ang sasabihin at mga pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla, mga bossing. Dun sa mga tao na nag-intersect, nag-overlap dun sa Sabongero at dun sa drug war, ano ba sir yung mga overlaps nila? Bakit nasasabing posibleng ang konektado itong dalawang issue? Yung yung actors yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group. Nako po ha. O tignan nyo po yung mga binibitawan ni DOJ Secretary Boying Remulla. Di ba, Chi? Kanina ka pa pala nandyan. Sorry, hindi kita nababate. Yung ginamit sa drug war at ginamit ng mga tao dito sa missing sa Bungero ay iisa. Konektado. Hindi po natin masisisi ang kapwa natin mga Pilipino kung isipin nila, nako, hindi kaya ang dating Pangulong Duterte ang mastermind din dito sa mga missing sa Bungero? No? Kasi kung ang report po ang nakikita nila doon sa investigasyon nila, parehas na mga tao, tapos panahon din yun ng dating Pangulong Duterte. Yung mga missing sa Bungero, yan na naman, natawa na lang si Rodrigo Duterte. Oy, Rodrigo Duterte, tatanungin ka namin, ikaw ba yon? Yung mastermind? Mga tao mo din ba? Itong yumari doon sa mga missing sa Bungero? Sige, sumagot ka. Dito sa Isabela. Para balanse naman mga kababayan, pakinggan natin ang ating Vice Presidente. Isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one. Ayan. Pakinggan natin, mga kababayan, ang Vice Presidente. Siyempre, sa pagtatanggol niya ang kanyang tatay, no? Hindi naman po pwede na hindi ipagtanggol. Okay siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa missing sa Bungero. Sabi ni Gracious Grace, uwi ka na, Digong. Wait ka na nga ng alipores mo. autopsy report ni Mr. Paolo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa Yan na naman yung Paolo Tantoco. Ayan na naman mga kababayan, pati ang Vice Presidente nakikisali na doon sa mga isyong ganun, no? Kahit na wala silang ebidensya. Wala lang, basta chismis lang. Magkasama, sige, sali na din yan. Parang ganun lang di ba? Sabi ni Ma'am Aba, wow, dami niyong pag-uusapan, talagang may paki kay Tantoco. Wala lang. Di ba? Magkasama. Di sali. mga missing sa Bungero's case. Hindi niya mapag-uusapan kung kailan talaga lalabas ang dating Pangulong Duterte. Dapat doon na lang kayo pumokus kasi nag-iintay yung kapamilya, yung mga mahal sa buhay. Nag-iintay yung mga DDS kung kailan lalabas. Talagang yun sa Tantoco at doon sa mga missing sa Bungero, hindi. Doon sa missing sa Bungero naman, given na yun mga kababayan, maalarma sila. Kasi nga po, ang lumalabas at nakikita sa investigasyon,
mukhang may sabit po ang dating Pangulong Duterte dahil sinabi, ano daw, iisa ang ginamit ng mga tao. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya that there is an attempt to link him to the missing Sabumeros case. So, sabi niya, that is preposterous. Preposterous, imposible, walang basihan, no? Malalaman natin ho yan, mga kababayan, mga boss chipamos. Doon po sa sinasabi, mga sinasabi ni Boying Remulla, Secretary of Justice. Sa nakikita na po natin, kada nagsasalita, nagbumibitaw po itong Secretary of Justice natin, lagi pong may basihan, mga kababayan. Di ba yung kay ano din, kay Tevez din, sinosopla ho ito dati ni yung maliit na lawyer, sino ba yon? Yung ang puro mga kliyente nagtago, sinosopla ni Topacio ito, si Boying. Ano po ang hantungan? Ayun, uwi din. Oblo din yung kanyang kliyente na si Tevez. Di ba? Siya sabi, naku, fake news na naman si Boying Remulla kasi ganito, ganyan. Ganyan yung sinasabi ni Topacio dito. Tapos ang ending po, ayun, iyak si Topacio kasi nakulong din si Tevez. Naalala niyo ho yun? Diba? Ngayon, eto pa ho, mga kababayan. Nasa na ba tayo? Doon naman tayo sa kapatid do. Si John Vic Remulla naman po, mga bossing. Ano sabi? Wala daw sasantuhin. Wala daw sasantuhin. No sacred cows. No? Walang maiiwan. Sabi ni B. Pranzam, Bantag naman. Tingin ko, magugulat. Tingin ko ho, mga bossing, doon kay Bantag, no? Bigla na lang tayong magugulat. Naaresto na pala, o inaaresto na, o nahuli na si Bantag. Tingin ko ganun po mangyayari dyan, mga kababayan. Yung tipo bang, wala na, hindi na natin pinag-uusapan, nakatatak sa utak natin, nasa utak natin, mga kababayan, ako, wala na si Bantag, hindi na makikita. Tapos biglang bubulaga sa atin, Bantag, naaresto na. No? Tapos inilalabas na po doon sa kanyang bahay o kung saan man pinagtataguan si Bantag. Tingin ko ganun yung biglaan. Pero ito, bumalik tayo kay kay John Vic. Sabi dito, no sacred cow. Sabi naman ni Ma'am Aba, sa Indian, kasi may mga ibang Indian mga bossing, hindi nila pwedeng kainin yung baka. No? Dati meron ako, nung nasa Singapore pa ako, Indian American siya.